pangalan ng company natin is For Everyone International. Yan, for everyone international. Happiness in terms of health and wealth, yung ating pag-uusapan ngayon. And ang company po natin ay nakaregister sa SEC. Yan po ang ating SEC registration. And kung mabibisita po kayo sa ating opisina, yan po yung ating mga legalities. Kompleto po yung ating mga legalities. Meron po tayong SEC registration, meron po tayong BIR, FDA, iba't ibang mga customary certificates. Yan, meron po tayong diplomat, meron po tayong iba't ibang mga certificates. Yan, mga business permits. Kaya makikita nyo po yan sa office kapag nagpunta po kayo. Yung ating President and CEO ay si Coach Eli Mancinido. Yan po, by profession, isa po siyang architect and more than 20 years yung kanyang experience sa ganitong business. Ibig sabihin, talagang yung halos kalahati ng kanyang buhay ay inilaan na sa ganitong industriya. Kaya masasabi natin na talagang alam na alam yung ating ginagawa. So, ayan. So, meron po tayong sinusunod na roadmap dito sa ating company. And dito po sa ating roadmap, meron po yung 4 phases. Bakit po kailangan ng roadmap? Para sa mga hindi nakakaalam, ito po yung susundan nating guide para alam natin kung saan papunta ang company. Kasi mahirap po kapag walang plano. Kadalasan po sa mga company na walang plano ay nagsasara. So, ang ginawa po namin doon sa phase 1 ay nag-introduce muna ng produkto. Wala pa pong networking side o MLM business nung panahon na to. Dahil ang gusto muna naming masiguro ay yung impact ng produkto maganda. Kasi kapag maganda yung impact ng produkto, ibig sabihin binibili yung produkto, tinatangkilik. Kapag ganun kasi, ibig sabihin kahit wala pang business opportunity, kapag binibili yung produkto, ibig sabihin maganda yung produkto. Kapag binibili yung produkto at magandang produkto, ibig sabihin po maganda ang negosyo. Eh di lalo na kapag dinagdagan na ng business opportunity. Kasi kung yung wala pang business opportunity, binibili na yung produkto eh. Di ba? Kaya, nung nakita po namin yung impact ng dark chocolate, yung produkto natin, na talagang binibili, na dinudumog, nauubos, nag-decide po kami na kahit sana January yung phase 2 pero napaaga. Kasi nga nakita po natin yung opportunity na dapat mabuksan na yung phase 2. Ano po tong phase 2? Meron na po itong opportunity, may business opportunity na. Ibig sabihin, kung ikaw po ay nakikinig ngayon, saktong-sakto na nakikinig ka ngayon kasi yun pong company natin ay nag-o-offer na ng business opportunity na pwede kang kumita. Okay? At ang kita po dito, mamaya makikita niyo, grabe, no? Pwedeng ikabago ng buhay. So, dito po sa phase 2, nag-decide po kami, since nag-offer na tayo ng business opportunity, kailangan may opisina na. Kasi nung phase 1, wala. Pero nung pagtungtong ng phase 2, nag-open na po tayo ng opisina. Ang office po natin ay located sa Cubao. Diyan po sa may katapat ng MRT Cubao at katabi ng old SSS building. Kaya hindi ka maliligaw. Along EDSA lang, kahalera lang siya ng Farmers Plaza. Kung galing ka ng Makati, mauuna yung building natin bago yung Farmers Plaza. Kapag kagaling ka naman sa Quezon Avenue at bababa ka sa MRT, mauuna yung Farmers Plaza bago yung building natin. So hindi ka na kailangang umalis sa EDSA. Babaybayin mo lang yung makikita mo yung building natin. So yun po, nasa second floor po tayo. And yung flagship product po ng ating company, kagaya ng sinabi ko kanina, ay yung dark chocolate. Ito po yung old version. Ito po yung luma. Sa mga hindi nakakita, no, ito po yung old version ng ating product. At dito po sa product natin, grabe po yung naging impact. Ito po ay dark chocolate, no, pero wag nyo pong ikukumpara sa labas. Kasi baka isipin ng iba, ito po ay kagaya lang ng chocolate na nabibili sa labas. Hindi po, malayong malayo. Wala po kayong mabibiling ganito sa labas. Kung ikukumpara nyo po ito sa labas, napakalayo. Kasi ito po ay kabaliktaran nung nabibili sa labas. Why? Dahil ang mabibili mo sa labas ay yung dark chocolate na nakakataba, nakakasira ng ngipin, nakaka-diabetes. Okay? Pero ito po ay kabaliktaran. Ito po ay nakakapagpa-sexy, nagpapaganda ng ngipin, at
Higit sa lahat, marami po tayong mga testimonial, mga members na diabetic. Ngayon po ay normal yung kanilang blood sugar. Kaya kabaliktaran. And nagulat po kami, wala namang kaming kiniklaim o dinedeclare na mga ganun mga health benefits. Kasi ang initial na gusto namin sanang mangyari, yung produkto ay hindi lang nakakataba. Yun lang talaga ang gusto namin at hindi ka magkakadiabetes. Ibig sabihin, no guilt feelings. Kapag kumakain ka ng masarap na chocolate, yun lang sana ang gusto naming iparating. Pero nagugulat kami, napakarami po ng lumabas na testimonial. Kahit kami, nabibigla kami sa mga testimonial na dumarating sa amin. May mga members po tayo, diabetic dati, ngayon po normal na. Meron po tayong mga member, nag-maintenance ng gamot para sa sakit sa puso o sa high blood. Ngayon po ay normal na. Marami po tayong mga members na may bukol, may iba't ibang mga sakit, may insomnia, no? May iba't ibang mga sakit ang nararamdaman nila. Kaya marami po mga members ang nag-join, hindi pa nila alam kung paano kumita. Pero napapabili sila ng product dahil nakita na yung epekto ng product talagang maganda. At napakarami pong nag-send sa atin ng mga videos, ng testimonial. Hindi po natin mga kilala yon, hindi nga natin inutusan na magdala sila ng testimonial or mag-video sila or magpadala sila ng mga screenshot ng conversation ng mga members na natulungan ng product na to. Wala po kaming ganong sinabi pero nagugulat po tayo kaya para patunayan natin yung talagang bisa o yung galing ng ating product, meron po tayo ipapakita mga ilang videos pero hindi ko na po ipi-play na malakas, no? At ipapakita ko na lang, ikukwento kung ano yung laman ng video para mabilis din tayo. Kagaya nito si Ma'am Melba. Si Ma'am Melba po ay taga Muntinlupa. Ang nangyari po sa kanya ay naiwan niya yung kanyang inhaler kasi po siya ay may hika. Ang hika po ay isa sa mga delikadong sakit, lalo na kung wala kang inhaler. Katunayan, yung pinsan ko ay namatay dahil sa hika. Okay? Kaya, nung nakita niyang wala yung kanyang inhaler, ang nakita niya sa bag, yung chocolate, yung dark chocolate natin. Kinain niya po yon, kaya ngayon po ay nagnormal na siya. Katunayan, hanggang ngayon daw ay hindi na siya nag-i-inhaler. Okay? Ito naman si Ma'am Susan ay taga Cavite. Kaya po siya nag-join dahil yung asawa po niya ay hindi na nakakalakad. Ilang weeks na. So anong ginawa po niya? Buti na lang nakilala niya yung dark chocolate. Okay? Nung kinain ng asawa niya yung dark chocolate, mga ilang araw, nakalakad na. So ibig sabihin talagang may himala. No? Kaya nga ang pangalan ng dark chocolate natin is may himala yan. May Himalayan dark chocolate. Talaga may himala eh. Nagugulat kami, no? Kaya matindi yung ating dark chocolate. Hindi talaga maikukumpara sa labas. Okay? Meron pa po tayong mga testimonial kagaya ni Sir Xavier, taga Cavite. Namamaga yung kanyang paa. Eh na, ang ginawa po niya, kumain ng chocolate natin, nawala yung pamamaga ng paa. And meron din po siyang isa sa pagtulog kasi talagang hirap siya makatulog sa gabi. Meron siyang insomnia. Kaya ang ginawa po niya bago siya matulog o bago siya humiga ay kumakain muna siya ng dark chocolate. And ilang segundo, minuto lang, talagang tulog siya. Ang sarap ng tulog. Yan po yung kinakwento niya dyan sa video. No? And meron pa po diyang isang testimonial, si Ma'am Ellen, ayan, taga Muntinlupa. Si Ma'am Ellen po ay hirap ding maglakad. No? Kasi nga, yung kanyang tuhod ay may problema. Pero dahil sa dark chocolate, natulungan po siya ng dark chocolate. Okay? Kaya yan po ay nagbigay siya ng testimonial. So marami po mga testimonial. Meron pa, ito, nagme-maintenance na ng para sa high blood at para sa diabetes. Okay, nag-i-insulin, no? So yan po, ang ginawa po niya ay nagtitake siya o kumakain siya ng ating dark chocolate. And nagulat siya dahil for the first time ay nagnormal uli yung kanyang blood pressure. Okay? Yan. And ito naman po ay na-comatose ng 3 months. 3 buwan talagang comatose, no? So, ang ginawa po niya, kumain ng dark chocolate, ayan. Yung dark chocolate po nakatulong sa kanya. No? At yung kanyang blood pressure na umaabot ng 200. Grabe, no? 200. Pero
Simula po nung kumakain siya ng dark chocolate natin, yung kanyang blood pressure po ay bumalik na sa normal. So marami pa po tayong mga testimonial. Yung iba, inapadala sa atin yung screenshot. Yung iba naman video. Yung iba naman, talagang nagpupunta sa office and doon mismo ay nagte-testify sila na talagang maganda yung produkto. Kagaya nila Ma'am Rose, pagka nasa office sila, talagang sinasabi nila na dati silang diabetic, ngayon normal na dahil sa dark chocolate. Okay? So, pagka pinanood po natin yan, lahat ng mga videos, mga testimonial, baka butin tayo ng bukas. Kaya yung ilan lang ang pinakita namin. Pero kung nandito ka ngayon at may ganyang kang issue sa inyong kalusugan, ibig sabihin, hindi po aksidente nandito ka. Ibig sabihin, kailangan mo yung produkto natin. Yan. So, ito po, ang good news pa. Nakita po kanina, no, yung ating uh, old product, no, old version. Ito na po yung new version ng ating product. At ito po ay talagang in-improve natin. Kasi bukod doon sa pure cacao, kasi yung laman po ng dark chocolate natin ay pure cacao, 100%. Sabihin, purong-puro, talagang mataas ang antioxidant. No? Kasi ang cacao po kasi, ay yun po yung pinakapuro. Iba po yan sa cocoa, no? Ang cocoa po kasi, yun po yung latak eh. Ginagawan champurado, nilalagay sa champurado, di ba? Ito po ay pure cacao. At meron po siyang moringa, meron po siyang erythritol. Ang erythritol po, yun po ang nagpapatamis. Pero ang erythritol po ay hindi po nakaka-diabetes, no? Kahit kumain ka ng erythritol, matamis siya, pero hindi nakaka-diabetes at hindi siya nakakasira ng ngipin. And meron po siyang iba pang mga ingredients. Meron po siyang cranberry. Yeah. Dinagdagan po natin. Yung una nga, grabe na yung epekto eh. Tapos dinagdagan pa natin ng iba pang ingredients. Meron siyang barley, wheatgrass. Meron po siyang grapeseed extract. At marami pang iba na idinagdag natin dito sa dark chocolate. Kaya nga ang tawag na sa kanya ay dark green chocolate. Di ba nung una ay dark chocolate lang, ito po ay dark green na. At ang maganda pa rito, in-improve pa natin yung packaging kasi yung mismong chocolate, nilagyan natin ng wrapper bawat piraso. No, ibig sabihin, pwede mo na mapatikim kung sino yung gusto mong patikim, yung mga prospect mo na hindi niya nahahawakan lahat ng chocolate, di kagaya nung una, di ba? Yung chocolate natin, walang balot yung bawat piraso. So pagka dumukot ka na, hawakan mo yung iba. So eto, hindi. No, pwede mo ipatikim. Huwag po kayo matakot na magpatikim kasi lalo na pagka natikman nila yan at masarap, asahan mo, talagang bibili yan. At ang maganda pa, yung epekto mabilis. Kaya nga ang daming member natin na nag-join dahil sa patikim. No? Kaya wag niyo pong babaliwalain yung gano'n, no? Yung basic yan eh. Kumbaga, sinaunang paraan para maka-invite. Kaya wag natin, dahil mabisa po talaga yan, yung ganyang paraan, no? Kaya wag po kayo mawawala ng ganyan, lalo na pagkaalis kayo, kasi hindi natin alam kung kailan natin makakasulubong yung prospect. And meron pa po tayong isang klase ng product. Ito po talagang grabe. Dito po talaga ako bumilib sa product na to. Kaya nga ipinasok natin dito sa company. Ito po ay may Himalayan Life Drops. Grabe po ang epekto nito. Napakarami na po ang testimonial. Napakarami na po ang buhay na nailigtas. No? Kaya nga, one time, nagpunta kami sa Cavite. Na-meet ko mismo yung asawa nung na-stroke ng 3 beses. Lagi kong kinukwento sa inyo yan. No? Meron tayong testimonial na na-stroke ng 3 beses. Nung nagpunta po ako sa Cavite, na-meet ko na mismo yung asawa kasi nung una, ikinukwento lang sa atin ng member. And siya mismo, nagkukwento sa atin, nagpapasalamat, and umiiyak pa nga habang kinakausap tayo dahil talagang nakatulong sa asawa niya. Kasi, nung time na yon, ang sabi niya, hinihingian na daw sila ng doktor ng $250,000 para maoperahan yung asawa niya kasi nga paralyzed na, tabingin na ang muka. No? Talagang paralyzed na dahil 3 beses nga na-stroke eh. Ang ginawa po niya, humingi ng tulong doon sa isang member natin. Humingi ng tulong na pinansyal. Siyempre, kailangan ng pampa-opera. Kaya lang, siyempre, yung member natin, imbis na pahiramin ng pera, ang ginawa po niya ay inintroduce niya yung product. Ito nga, yung may Himalayan Life Drops. Okay? So, ang ginawa po ay pinagamit doon sa asawa na na-stroke.
Yan, nangyari po yan dyan sa may kung napapadaan kayo sa may New Era, sa may Cavite. Meron po tayong member doon, no, na yung asawa niya, 3 beses na stroke, nandun po yun. Okay? Yun po, pinatake niya sa asawa and nagulat po siya. After ilang araw, bumalik sa normal yung mukha ng asawa niya dahil nawala yung pagkatabingi. Tapos, nakakalakad na at ang pinakamahalaga sa lahat, nagbibidyoke na daw ulit. Saan kayo nakakita ng ganon, di ba? Di ba, pagka na-stroke na, tabingi na mukha, paano pa magbibidyoke yun? Ngayon po, nagbibidyoke na daw eh. Tapos madalas na daw tumawag at video call kumakaway. Okay? So, yun po yung maganda. At ang matindi pa dito, doon din sa lugar na yun, merong inatake sa puso. Okay? May inatake sa puso, kapitbahay. Bakit? Kasi yung kapitbahay nila ay nagiinuman. And habang nagiinuman daw, meron daw isang bumulagta, no? Bumulagta tapos naninigas na yung panga. Talagang 50-50 na, mamamatay na talaga kasi nga heart attack eh. Walang makapaghatid sa ospital dahil yung marunong mag-drive daw ay lasing. Kaya ang ginawa, buti na lang may member tayo doon. Ang ginawa ay binuksan ng kutsara yung bibig kasi matigas na yung panga eh. Para mabuksan yung bibig, ginamitan ng kutsara at pinatakan sa ilalim ng dila. No, nitong product na to. And maya-maya lang, yung pong inatake sa puso ay bumangon na parang walang nangyari. So napakatindi po ng nagawa. No? Doon pa lang, ma-amaze ka na. Magkano ang gastos kapag nadala sa ospital yan? Napakalaki. Bakit? Milyon yan. 'Di ba? Lalo na kung talagang critical na. Yun pa lang madala mo sa ospital, ma-confine siya. Grabe na gastos. No? Kaya dapat hindi tayo naging hinayang sa ganitong mga produkto. Mag-invest tayo sa ganitong klase ng produkto. Kesa naman na gagawa natin ng paraan kung kailan may sakit na. Ganyan kasi mga Pilipino, no? Kung kailan may sakit na, saka ginagawa ng paraan, saka nangungutang ng pampa-ospital. Pagka nandun na mismo sa sitwasyon na yon, dapat hindi ganon, no? Mura lang naman yung products natin. Isama natin siya doon sa ating maintenance, no? At ang maganda naman dito, mamaya makikita ninyo, halos hindi mo na siya bibilin mo siya, hindi na galing sa bulsa mo. Mamaya may papakita natin kung paano. Kasi nga may business side siya, pwede kang kumita na pwedeng ikabago ng buhay mo, pwede mo pang ikayaman eh. Okay? And ito pa matindi, no? Siguro napanood niyo na rin yung video na nagte-testimonial yung babae na may bukol sa dibdib. Sinasuggest na ng doktor sa kanya na operation na o operahan na. Pagka-operation, alam nating mahal yan. 'Di ba? Buti na lang, merong member na nag-recommend nito. At yung member na yun, matagal na silang ini-invite na sumali dito sa For Everyone. Kaya lang, ayaw sumali. Ini-invite pa ulit-ulit, ayaw sumali. Kung hindi pa nagkaroon ng karamdaman at hindi masusubukan yung product, hindi magjo-join. Pero dahil nasubukan yung product natin, may bukol siya, malaki. Tapos, nung ginamit yung product na to, nawala yung bukol. Di nag-join sila. 'Di ba? Buong pamilya nag-join. No? Kaya wag po tayo manghihinayang na ipasubok yung product na to. Okay? Meron po akong nakausap one time, siguro nakita niyo na rin yung yung screenshot, no? Na merong asawa niya, lalaki tong inoperan ko ng product. Yung asawa po niya ay dinugo. At grabe daw yung lumalabas sa dugo, talagang for emergency na talaga. So ang ginawa po niya, bago daw nila dinala sa doktor, yung asawa niya, pinatakan niya sa ilalim ng dila at yung napkin na ginagamit para mapigilan yung paglabas ng dugo ay pinatakan niya rin ito. Naalala niya kasi binigyan ko siya nito eh. Nagulat po siya, pagdating sa ospital, wala nang dugo.
wala nang lumalabas. So, ibig sabihin, talagang may himala. Di ba? Sa ganung paraan, sa simpleng gesture na magpasubok tayo ng product, hindi natin alam, buhay na pala na ililigtas natin. Kaya ang kasunod niyan, yung blessings na eh. Kasi kapag ka nagustuhan nila yung product dahil effective, ang kasunod niyan, bibili na. Or magjo-join na, edi blessing na yon. Dahil magkukwento na yan, pati sa mga kaibigan. Kasi minsan, kung sino yung negative sa umpisa, no? Siya pa yung marami mag-invite kapag napatunayan niya maganda yung product. Meron pong nangyaring ganyan, no? Sa office, talagang challenge tayo. Kapag yung product nyo effective, marami akong dadalhin sa office. Eh dahil nagtitiwala tayo sa product natin na talagang maganda, sige, tinanggap natin. And alam nyo, isang araw lang ang lumipas. Sabi niya, maganda yung product nyo. Alam nyo, nung week na yon nagdala siya ang daming tao sa office. No? Kaya ito yung mga product na dapat ikinukwento natin, no? Ang dami nating mga kinukwento magaganda sa mga kapitbahay natin. Hindi naman tayo kumikita. Isama natin to sa kinukwento natin, no? Total, mahilig ang mga Pilipino magkwentuhan. Yan ang ano natin, yan ang libangan natin, no? Yung mga Pilipino. Yan ang libangan, yung magkwentuhan. Kaya lang, yung kwentuhan na merong kwenta, no? At kapag ka nagkwento ka na may kwenta, susunod yan, magkukwenta-kwenta ka na ng kinikita. 'Di ba? Kaya grabe, naniniwala po ako, no? Na itong produkto nito, darating ang time, lahat ng bahay sa Pilipinas meron nito. Bakit? Lahat tayo kailangan to eh. Sino ba taong walang katawan? Lahat tayo meron. Lahat tayo pwedeng magkaroon ng issues sa katawan natin. Pwedeng magkaroon ng health issues. Bakit? Meron tayong katawan eh na inaalagaan natin. 'Di ba? Meron po tayong mga laman loob na dapat nating alagaan. Eh, anong gagawin natin? Saka ba tayo gagawa ng parang kapag ka nandyan na, yung sakit? So, dapat hindi. Okay? And ito po yung iba't iba pang mga klase ng karamdaman o yan, health issues na natutulungan. Meron pa palang isa, no, yung dengue, isang buong street na dengue. Ito lang po ang nagpagaling. Kahit 3 months old na dengue, kasama sa na dengue yung 3 months old na baby. Pinatakan ito, 2 beses nga lang pinatak eh, pero nawala yung dengue. Okay, so marami pong nagagawa yung ating products. Marami din po kahit sa mga alagang pets, no, yung tuta na sabi talagang humihikbi-hikbi na mamamatay na talaga. Pinatakan ito na nabuhay. So marami po no na nagagawa. Bakit? Marami po kasing gumagaya. Katunayan, alam ko hindi lang kayo unang beses na nakakita nito. Marami na kayo sigurong nakikitang ganito na kapareho. Pero bakit naniniwala tayo na ito yung pinaka-the best? Kasi ito yung original. Katunayan, meron po itong clinical studies na ito po ang pinakauna sa lahat ng mineral drops sa Pilipinas. Bakit? Yung iba walang ganito eh. 1999 pa lang ay nire-research na to at pinag-aralan kung paano pagsasama-samahin yung mga minerals. At ang pinakamatindi kasi dito, yung tinatawag na zeolites. Ano ba yung zeolites? Alam niyo ba ang zeolites? Ang tinatawag na ang zeolites daw ay sinasabi na the next stem cell. No? Di ba sikat na sikat ang stem cell? Ang mahal-mahal ng stem cell. Magkano ang isang stem cell? Di ba? Ang isang pack ng stem cell, mga 25,000 pesos. Pero binibili, dinudumog. Bakit? Kasi mabisa. Pero alam nyo ba ng zeolite na nandito sa ating may Himalayan Life Drops ay the next stem cell. Sabihin, mas matindi pa sa stem cell to. Okay? Kaya, huwag tayo mahiya. No? Hindi po tayo kagaya ng iba. Yung iba, gumaya lang yan. Sabi nga nung formulator natin, katunayang hindi nila naiintindihan yung product na ginaya nila kasi ginaya lang naman nila sa atin yan. Eh isipin nyo, no, nire-recommend nila na pwede daw sa mata. Yun mismo ang katunayan, hindi nila alam yung product, yung kung paano pinaghalo. Hindi nga nila alam yung mga percentage na kailangan magkakasama para maging effective. Ang akala nila kailangan lang paghalu-haluin.
no? Meron po yung tamang mixture. Nandito po yan sa clinical studies. Kaya nga, pwede nyo makita. Kung gusto nyo makita, wag nyo lang pararamin o ipapotocopy, no? Baka kopyahin ng mga gaya-gaya. Okay? So, nasa atin po yung pinaka-original. No? At, katunayan po na hindi talaga natin nire-recommend sa mata. Kasi ibang mga mineral drops sinasabi pwede sa mata. Ibig sabihin, hindi nila alam yung produkto nila. Kasi hindi naman talaga pwede sa mata yan. Kaya nga naglabas tayo ng separate na product na para sa mata. Ito po ay para sa mga malalabong paningin at iba't ibang mga klase ng sakit sa mata. Marami po natulungan to. Kahit yung taga Muntinlupa na bulag na. No, hindi naman na totally bulag, talagang halos pabulag na siya. Ito po ang nakapagpagaling sa kanya. And kwento ko lang, bakit nabulag yung taga Muntinlupa? Meron daw kasi siyang sinubukang product, hindi ko nababanggitin yung product na yon. Mineral drops din at sinabi sa kanya, ipatak sa mata. Imbis na luminaw mata niya, nanlabo lalo. Buti na lang, merong ganito. Okay? So, ang maganda pa rito, yung formulator nito, sa aking formulator ng isang product, yung may Himalayan Life Drops, iisa po ang gumawa. Kaya talagang effective, no? Kasi kung gaano kagaling yung isa, magaling din to. And marami pong nagjo-join dito. Kapag nagpe-present po kami noong nakaraan, kasama ko si Coach Lito, nag-present kami sa Cavite, sa may Malagasan. Marami nag-join dahil sa product na to. Kasi pinasubok natin, and karamihan po sa mga nandun na umaten, mga senior citizen na malabo na yung paningin. Dito pa lang, talaga na-amaze na sila kasi ilang segundo pa lang na napapatak sa mata nila, napapansin nila yung difference ng kanilang mata, yung kanilang paningin. Kaya on the spot, nagjo-join, nagbabayad, nagme-member. Di ba ang ganda ng ganong negosyo? No? Na kapag yung product effective, kahit hindi mo napiliting mag-join, talaga naglalabas ng pera. Marami pong nag-join doon sa Cavite. No? Isipin nyo yung mga in-invite doon, mga nagsusumba lang. Yung iba doon nagsusumba. Ibig sabihin, wala talaga sa plano na ma-invite. Hindi sila, kumbaga, hindi prepared yung kanilang isip na meron palang ganito. No? Pero, nung nasubukan nila, narinig nila yung presentation natin, ang ginawa po nila, umuwi sa bahay at pagbalik may mga dalang pambayad na. Kasi grabe po yung ating produkto. Kaya meron po tayong testimonial niyan. Yan, na nanlalabo yung paningin niya, gumagamit na siya ng iba't ibang products. Pero dahil sa product na to, yan, luminaw yung paningin niya. Okay, so isa lang po yan sa mga testimonial. And meron pa po tayong isang klase ng product. Ito po ay red rice coffee. Mga Pilipino mahilig magkape, pero yung kinakape natin ay acidic, nakakapalpitate, no? Ito po ay hindi acidic, hindi nakakapalpitate to. Ito po ay gawa sa red rice. Hindi po siya gawa sa coffee bean. Although coffee siya, pero hindi coffee bean. Red rice na sinangag at ginrind, no? Tapos ginawang coffee at nilagyan ng iba't ibang mga healthy ingredients na ang sarap, no? Sana matikman ninyo. Ang sarap nitong coffee nito. Pwede ito sa mga diabetic. Matamis siya pero pwede sa diabetic. And meron pa siyang iba't ibang mga ingredients na talagang masasabi nating talagang healthy, no? Pero ang pinaka-healthy na ingredients ng ating product ay yung tinatawag na astaxanthin. Yung astaxanthin po ay tinatawag din, mas kilala sa tinatawag na super antioxidant. Marami pong mga company, mga MLM company na sumikat dahil sa astaxanthin. No? Marami pong mga company na yan ang sumikat dahil sa astaxanthin. Ang dami po. Kasi alam po nila na ang astaxanthin po, marami pong natutulungan, iba't ibang mga sakit, kagaya ng diabetes, kagaya ng high blood. At ang pinakamaganda sa astaxanthin, sa sobrang tindi ng antioxidant niya, nakakapagpabata. Yung balat mo gumaganda. Kaya nga, yung astaxanthin nilagay yan sa Myra E Ultimate. Di ba pag nanonood ka ng commercial, yung Myra E Ultimate, di ba yung uminom ng gumaganda, bumabata,
Kasi meron siyang astaxanthin. At yung astaxanthin nandun sa Myra E, nandito din sa coffee natin. Kaya tikman mo, masarap yan. No? Hindi lang yon. Kapag ka tinikman mo pa yan, syempre may business yan, may negosyo yan. Meron pa po tayong anti-radiation sticker. Huwag nating mamalitin yung product na to. Sa totoo lang, malaki ang market nito. Kung kakarinig mo to, pwede kang yumaman dito sa product na to. Bakit? Sinong tao ngayon ang walang cellphone? Kahit 2 years old, meron. No, hindi lang natin na ma-market ng tama, pero grabe ang market nito. Lahat ng radiation na appliances, 'di ba? Merong lahat ng mga appliances may radiation 'yan eh. TV, ano pa, yung Wi-Fi. Saang lugar ngayon nung wala ng signal? 'Di ba? Halos lahat, wala ka na matataguan na walang signal eh. 'Di ba? Ano pa? Yung mga nagtatrabaho sa call center. Ilang oras nakatutok yan sa monitor, sa screen. Kaya tapos ano pa, puyat pa. 'Di ba? Radiation na puyat pa. Kaya karamihan nagkakasakit. Anong kailangan? Kailangan nating maprotektahan yung sarili natin sa radiation. Mabawasan yung radiation sa paligid. So anong kailangan gawin? Anti-radiation. Kasi ang radiation po nakaka-cancer. Kaya nga yung mga tao ngayon ang bilis ng hindi na umaabot ng 100 years old. Hindi na nga umaabot ng 80 years old yung iba. Yung iba nga 70 years old lang. 'Di ba? Kaya nga binabaan ng requirements ngayon, no? No? Alam niyo ba 'yon? Binabaan ng requirements. Dati, bago ka makatanggap ng 100,000, kailangan mag 100 years old ka muna. Pero ngayon, sinusulong na sa batas. Pag umabot ka ng 70 years old, may 100,000 ka. No? Sinusulong na sa batas yan. Kasi syempre, wala nang umaabot ng 100 years old ngayon. Bihira na lang. Dahil nga sa tindi ng radiation. No? Ngayon lang naman na tumindi ang radiation sa Pilipinas, sa buong mundo eh. Dati naman, hindi naman kasi uso mga cellphone na yan eh. No? Ngayon kasi uso na. Isipin mo yung cellphone mo, wala namang wire yan, pero nakakapagpadala ng video sa kabilang cellphone. Di ba? Saan dumadaan? Sa radiation. Hindi natin nakikita, pero harmful po yan. Okay? Meron din po tayong papatipid ng kuryente. Yan. So, nakakatipid po talaga siya. At ako po, personally, from 3,900, naging 2,800 yung bill ko. Yan. So, marami po tayo mga products na ilalabas. Yan po ay initial products pa lang. So mapapansin niyo sa products pa lang, pinili na natin, no? Kasi gusto natin, produkto pa lang, mapapajoy mo na yung tao eh. 'Di ba? Kasi kapag yung produkto, binibili dahil maganda, at napansin niyo ba, wala tayong food supplement? Hindi naman tayo against sa food supplement. Kahit ako, nagpo-food supplement ako, no? Kaya lang, masyado na kasing talamak ang food supplement. Yung mga products na pinakita natin, hindi naman food supplement yung chocolate natin. Yung may Himalayan Life Drops, hindi po food supplement yan. Ano po yan? Elemental product. Mineral drops nga yan eh. Diba? So, ibig sabihin, yung mga products po natin, talaga matitindi. Kaya, dapat ikinukwento yung mga ganyang kagaganda. No? Tapos, ito pa matindi. Sinamahan pa natin ng negosyo. Yun pa nga lang, walang negosyo, binibili na yung produkto natin. Kahit nga hindi mo pa kinukwento yung kitaan, nabibili na. Binibili na. Talagang dinudumog yung product natin. Paano pa kaya pag dinagdagan mo ng kitaan, ng business opportunity na pwede mong ikayaman? 'Di ba? At ang maganda rito, pwede mong gawin kahit nasa bahay. May cellphone ka, pwede mong gawin. At ang maganda rito, pwede mong i-market ang buong mundo. Bakit? Kasi online tayo eh. 'Di ba? Katunayan, meron tayong member sa Amerika, sa US, sa Canada, meron tayong member sa Jordan, sa Middle East, sa Hong Kong, 'di ba? Sa Singapore. Ang dami na nating member sa ibang bansa. Bakit? Kasi online. 'Di ba? 'Yun ang maganda kapag ang negosyo mo ay nasa internet. Sabi nga ni Bill Gates, no, kapag ang negosyo mo daw wala sa online, talagang pwedeng bumagsak ang negosyo, 'di ba? Kaya lahat ngayon nasa online na eh. No? At ang maganda pa dito sa negosyo natin ay merong tinatawag na tulungan system. Kaya hindi ka mag-iisa kapag ginawa mo to. Sino po ang katulong natin dito? Unang-una kami. Katulong nyo kami. Anong katunayan? Nagpe-present kami.
'di ba? Nung Complan, sino nag-invite? Ikaw. Pero sino nagpapaliwanag? Kami. Ibig sabihin, tinutulungan ka namin na ma-introduce sa mga kakilala mo yung negosyo. Ano pa yung tulong na ginagawa natin? Yung produkto, ma-secure natin na meron kang produkto na may ipopromote. 'Di ba? Yun pa yung isang tulong natin. Ano pa? Yung ating online, yung dashboard, nakikita mo doon yung transaction na nangyayari sa'yo. Ano pa? Yung tulungan sa loob mismo ng community. Lalo na yung mga upline mo, yung grupo mo, yung community mo, yung downline mo. Mamaya papakita ko sa inyo paano mangyayari yan, yung tulungan system na yan. Okay? Hindi po tayo binary. Okay? Huwag po tayong mag-alala, lalo na yung mga nag-aalala kasi yung iba kasi ayaw na sa binary. Ang problema kasi sa binary, kailangan pa mag-pairing. Kailangan left and right pa bago kumita. Eh paano kung isang leg lang? Walang kita. 'Di ba? Sa atin, kahit isang leg lang, hindi na kailangan magpares. Pwede ka nang kumita. At marami pong safety net ang binary. 'Di ba? Kaya nga may nagtanong sa atin isang beses. Sabi niya, Coach, bakit yung ating Complan walang safety net? Bakit yung binary meron? Kasi kaya may safety net yung binary kasi hindi nga safe yun eh. Kasi kung safe yun, bakit lalagyan ng safety net? Yung sa atin kasi safe, kaya walang safety net. No? Ang nilalagyan lang ng safety net, yung Complan na hindi safe. Ito po kasi, napakaraming problema ng binary, kaya kailangan tadtarin ng safety net. Yung iba nga, nilalagyan pa ng side lock yan. Diba? Ang dami. Yung iba, kailangan pa mag-multiple heads. Kapag nag-multiple heads ka, wala nang tulungan yun. Hindi rin tayo typical unilevel. Ang typical unilevel kasi nagpo-promote to ng greediness. Bakit? Eh lahat na may invite mo dito puro sa iyo eh. Eh di greedy 'yon. Walang spill over to eh. 'Di ba nga habang nag-i-invite ka lumalapad yung first level mo. Eh di ba yung first level mo puro sa iyo lang 'yon? Sino matutulungan mo doon? 'Di ba? So, hindi rin po tayo typical unilevel. Ayaw po natin ng walang nangyayaring tulungan. Kaya gumawa po tayo ng plan na sigurado may tulungan. So, pag-usapan po natin, no? Siyempre, negosyo pinag-uusapan. Pagka negosyo pag-uusapan, merong puhunan. Okay? So, ano po ang puhunan? Pinakamababa, 999 pesos. No? 999 pesos. Anong kapalit? Meron po yung kapalit na isang pack ng dark green chocolate. Huwag niyo pong mamaliitin ng dark green chocolate na to. Marami pong natulungan to. Okay? Kaya hindi po siya basta-basta. Iba kasi, sinasabi, ang mahal naman, 999 chocolate. No? Hindi po chocolate lang ang binayaran mo sa 999. Kaya nga po siya tinatawag na package. Pag sinabing package, ibig sabihin, meron pa po siyang kasama. No? Hindi lang chocolate. Ano pa po kasama doon sa package? Siyempre, yung system na pwede mo makita yung transaction mo. Pwede ka makapag-login. Napakamahal po niyan yung system. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakaalam. Pero libre lang sa'yo. 'Di ba? Na nag-join ka. Pangalawa, yung opportunity. Yun ang pinakamatinding kasama nung package na binili mo. Ano yun? Yung opportunity na pwede kang kumita ng malaki. Di ba? Kasi negosyo nga eh. Tingnan nyo, kumpara nyo sa traditional business. Sa traditional business, bago ka makapagsimula, aabutin ng 3 buwan bago ka makapagsimula. Bakit? Aasikasuhin mo yung mga permits. Okay na yung permits mo, ginastusan mo na. Tingin mo ba yung 999 kasya sa mga permits yan? Hindi, baka pamasahin mo lang yan, kulang yan. No? Naayos mo na yung mga permits mo. Ilang araw inaabot ang mga permits. Inaabot yan ng 1 buwan. Alam niyo mga sa Pilipinas, no, mabagal talaga. Na lalo na yung mga proseso ng mga permits natin. 'Di ba? Talagang matagal po yan lumabas yung mga certificate, yung mga SEC registration, matagal po yan. No? Ano pa? Naayos mo na yon. Maghahanap ka ngayon ng pwesto. Okay? Nakahanap ka ng pwesto, binayaran mo. 1 taon mo babayaran yung upa nun.
no? Hindi na uso ngayon babayaran mo yung pa isa-isang buwan, isang taon 'yon. Magkano 'yon? Halimbawa, 10,000 ng renta, di 120,000 agad ang lalabas mo, 'di ba? Ano pa? I-renovate mo pa 'yon. Kailangan maganda eh. Kailangan yung ambience maganda. Na-renovate mo na, lalagyan mo pa ng mga gamit 'yon. Halimbawa, restaurant, lalagyan mo pa mga table yung mga gamit sa kusina, mga design sa loob ng restaurant. Ano pa? Mag-hire ka ng tao. Okay? Nakapag-hire ka na ng tao, no? Mag-iisip ka pa ng recipe. Okay? At kapag nagsimula ka na, ang market mo lang yung mga malapit sa'yo, no? Kasi ang pagkain, hindi naman yan pwedeng orderin na halimbawa nasa Amerika. Hindi naman pwedeng umorder sa'yo yung nasa Amerika. Yung nasa ibang bansa, Canada, Jordan, Hong Kong, hindi naman pwedeng umorder sa restaurant mo yan. Di ba? After 3 months, nakapagsimula ka ng negosyo. Ang tanong, sigurado ka na bang kikita ka? Kapag malakas ka, tatabihan ka ng isa pang negosyo na kapareho mo. Okay? Kaya pwede ka pang malugi. Tingnan mo, ang dami-dami mong ginawa para masimulan ng negosyo. At the end of the day, magsasara ka rin pala. 'Di ba? So, ang good news sa atin, tanggalin mo na lahat ng binanggit ko. Isa lang ang gagawin mo. Ngayon na ngayon din, pwede ka na magsimula. Ano lang ang gagawin mo? Bibili ka lang ng package. Ngayon din, magsimula ka na. 'Di ba? Napakasimple lang. Ang simple lang magnegosyo. Bumili ka lang ng package ngayon dito sa For Everyone. Kahit ngayon na ngayon din, magnegosyo ka na. Kahit nga bukas, pwede ka nang kumita eh. Di ba? Mamimili ka lang. Ano mga package natin? Meron tayong 999 pesos. Ayoko ng chocolate. Yung live drops. Pwede kang mamili ng product sa 999. Gusto mo ng live drops? Pwede. Gusto mo ng coffee? Pwede. Gusto mo ng eye drops? Pwede. Bahala ka. Basta bibili ka lang. Pero tandaan mo, hindi yung product ang binili mo. Yung package, yung opportunity kasama doon sa binili mo. Bakit? Bumibili ka sa mga supermarket. Ang binili mo lang doon yung produkto. Kagaya halimbawa, bumili ka ng dark chocolate sa supermarket. Produkto lang ang binili mo doon. Walang kasamang opportunity. Dito, meron. Okay? Meron kang konting budget, dagdagan mo na, gawin mo ng 1.5 para gumanda-ganda yung makukuha mong package. No kaya, mag 2.5 ka for 4,000. Meron din tayong 25,000 or 100,000. Kahit anong package ang kunin mo dyan, pwede kang sumali dito. No? Kung gusto mong malaki yan, edi mag 100,000 ka. Gusto mo na maliitan, di mag 999 ka. Depende sa'yo. Okay, mamimili ka lang. Ngayon, nakapili ka na ng package, nakapag-join ka na, nakapag-sign up ka na. Pwede ka na magsimula. Ang tanong, paano ka kikita? Okay? Ang tanong na ngayon, paano ka kikita? Nakita mo ang ganda ng negosyo, ang ganda ng kitaan ng For Everyone. So ngayon, magkukwento ka ngayon sa kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Ang dami mong kakilala, isulat mo lahat. Kaklase mo, dati mong kaklase, katrabaho mo ngayon, dati mong katrabaho, lahat isulat mo. No? Pwede mong imbitahan. Pwede mo na nga hindi puntahan ngayon kasi online na eh. Ngayon nga, di ba, magkakausap tayo, di man tayo magkakasama. Di ba? I-send mo lang sa kanya yung link ng Zoom. Pwede mo na siya mapasali dito sa Zoom. At kapag ka nagustuhan niya, pwede mag-join. Karamihan po sa mga nag-join, galing sa Zoom. Kaya wag natin mamalitin ng Zoom. Okay? Halimbawa, naikwento mo, nag-join sa Zoom, nagustuhan, nag-join 999. Magkano income? 200 pesos. So 200 pesos po yan, no? Hindi ko lang na-edit. Okay. Nag 4,000 yung pangalawa na invite mo. Meron kang yan. Meron kang 1,000 pesos. No? Paano kung nag-join ng 25,000? Meron kang 6,250. Paano kung nag-100,000? May 25,000 ka. Ang maganda rito, walang discrimination. Ano ibig sabihin nun? Kahit anong package ang kunin mo, no? Wala pong bearing yon doon sa package na kinuha ng na-invite mo. Hindi ka gaya sa iba.
Sa iba kasi, may bearing eh. Halimbawa, naka-invite ka ng 100,000. Hindi ka pa rin kikita ng 25,000 sa iba. Titignan pa rin nila kung magkano ba yung package na kinuha mo. Bawa, 990 lang yung package mo. Eh, dito 200 lang kita mo, hindi 25,000. Sa iba, ganun. Baliktad. Sa atin, hindi. Ikaw ang nagpakahirap niyan, ikaw ang nagpakapagod niyan, pumasok yan dahil sa'yo, kailangan ka namin bayaran ng 25,000 pagka naka-invite ka ng 100,000 regardless kahit 990 na yung package mo. Kaya walang discrimination. Pero for the sake of presentation, para hindi na tayo masyadong humaba, no? Ang pag-usapan natin, 4,000. Bakit? Negosyo na pinag-uusapan natin eh. Medyo lakihan na natin. Medyo maging business-minded na tayo, no? I-4,000 na natin. Total, one account policy lang naman tayo eh. Sa iba nga, di ba, nagsa-7 heads ka pa nga, nag-15 heads ka pa nga, magkano isang account? Eh dito, i-4,000 mo na, one account policy lang naman. Di ba? Halimbawa, nag-4,000 ka, no? Okay? Yun na-invite mo, halimbawa, si Peter, nag-4,000, magkano ang income mo? 1,000. Eh yung pangalo na invite mo, nilagay mo sa first level, si Christy, nag-join din ng 4,000, magkano income mo? 1,000 din. Eh si Eddie, nag-join 4,000, meron ka 1,000. Si Marie, nag-join ng 4,000, meron ka 1,000. So, apat ang na-invite mo, kumita ka 4,000. Medyo maganda, di ba? 4,000. Pero siyempre, hindi lang naman apat ang pwede mo ma-invite dito. Pwede ka mag-invite dito as many as you can. Hanggat kaya mo, kung kaya mo 100, bahala ka. Kung kaya mo maka-invite ng isang organisasyon malaki, isang co-op na malaki, bahala ka. No? Pwede kang mag-invite dito as many as you can. Pero halimbawa lang, may apat ka na, di ba? Nilagay mo sa first level mo. Eh, meron ka pang panlima. Siyempre, hindi ka nauubusan ng prospect. So, saan mo na ilalagay yung panlima mo? Pag may panglima ka, pag may apat ka na sa first level, at mayroon kang panglima, hindi mo na pwedeng ilagay sa first level. Bakit? Yun nga ang iniiwasan natin eh. Yung wala kang matulungan. Kaya nga, may limit ang pwedeng ilagay sa first level. Hanggang 4 lang. So, pagka may panglima ka na, wala ka ng choice. Ano nang gagawin mo dyan? Itulong mo na sa iba. O, ilalagay mo na sa ilalim. So, halimbawa, nilagay mo sa ilalim, yung panglima mo, ikaw pa rin naman ang kikita ng 1,000 eh. 'Di ba? Wala namang ibinawas sa'yo. Kahit inilagay mo yan sa second level, ikaw pa rin ang kumita ng direct referral kasi ikaw ang naka-invite. Pero ang maganda, nakatulong ka kasi si Peter ay kumita ng 200. 'Di ba? Imagine mo, walang ibinawas sa'yo. 1,000 pa rin ang kinita mo. Pero nakatulong ka na kumita si Peter ng 200 pesos. Di ba? Ang sarap. Dalawa kayong kumita kesa ikaw lang mag-isa ang kumita. Di ba? Eh may pang-anim ka. Nilagay mo sa ilalim ni Marie. Ikaw pa rin kikita ng 1,000. Ibig sabihin, kahit saan mo ilagay yan, kahit pa umabot sa pang 10 level yan, pang 1,000 level yan, ikaw pa rin ang kikita ng 1,000 doon sa 4,000 na entry package. No? Pero yung nilagyan mo ng tao, halimbawa si Marie, nilagyan mo ng tao, may 200 pesos na kinita si Marie kahit wala pa siyang invite. Ang tawag dyan ay airdrop bonus. So dito, nalalagyan ng tao yung mga tao na wala pang nai-invite. Di ba? Kasi ikaw pwede ka rin malagyan ng tao ng upline mo. Halimbawa yung upline mo may 4 na siya. Pwede niya mailagay sa'yo yung iba. Kasi nga no choice, hindi na pwedeng ilagay sa first level. Pag may 4 na, ilalagay na sa ilalim. Eh, pwede na ilagay sa'yo. So, kaya bukod sa nai-invite mo, yung mga nilalagay pa sa'yo ng mga upline mo. Di ba? Pangatlong kita, ito yung tinatawag na indirect referral. Itong indirect referral, yan. May kita yan, second level hanggang 11th level. So, paano to? Halimbawa, yung 4 na yan, no? Nag-invite ng tiga-4. For the sake of presentation, perfect na natin. Although, hindi naman kailangan ma-perfect muna bago ka kumita. Kahit nga isang leg lang dito, kumikita eh. Pero para sa presentation na to, i-perfect na natin. No?
So, halimbawa, yung apat na yan, nag-invite ng tiga-apat. Kumita ka. Magkano? 640. Not bad. Bakit? Wala kang ginawa, pero kumita ka. Diba? Eh, paano kung yung second level mo, nag-invite, tiga-apat, papipigilan mo ba yon? Hindi. Bakit? Hindi mo nakakilala yan eh. Paano mapipigilan yan? Diba? At the same time, gusto rin nilang kumita. Paano mo pipigilan yon? Kaya, kahit tulog ka, kumita ka 5,120. Yan yung tinatawag na earning while sleeping. Bakit? Passive income eh. Nagtatrabaho yung nasa ilalim mo para sa'yo. Pero ang totoo nun, nag-i-invite sila para kumita sila. Pero dahil nag-i-invite sila para kumita sila, nasa ilalim mo sila, para na rin sila nagtatrabaho para sa'yo. Okay? Di ba ganyan yung mga business tycoon, yung mga billionaire, mga negosyante? Di ba? Nakita mo ba si bawa, si Manny Villar? Nakita mo ba si Manny Villar? Siya pa ang nagbubukas ng pinto ng mall para sa'yo. Di ba? Hindi na. Nakita mo ba si Manny Villar? Siya pa ang cashier doon sa supermarket? Hindi na, di ba? Bakit? May mga tao na siya na gumagawa para sa kanya. Pero sino ang kumikita ng malaki? Si Manny Villar. Parang ganun ka. Di ba? Yung mga nasa ilalim mo, nag-i-invite yan para sa sarili nila. Pero dahil nasa ilalim mo sila, wala kang choice. Fourth level, may 40,000 ka. Di ba? Ibig sabihin, na-leverage mo yung sarili mo. May nagtatrabaho sa ilalim mo para sa'yo. Kahit wala ka nang ginagawa, may 163,000 ka. 210,000, wala ka nang ginagawa. Income ka na lang dyan. Hinahabol ka na ng pera. Yung GCash mo, baka mapuno. Bank account mo, baka mapuno yan. Diba? Kasi pag umabot pa ng 11th level yan, hindi na kasya sa GCash yan, yung 33 million. Baka nga sa bank account mo, hindi na rin kasya yan. Pero talagang kikitain mo yan. No? At ang maganda pa rito, what if, no? Tingnan niyo yung power ng tulungan. What if wala kang na-invite? Pwede ka pa rin ba magkaroon ng tao kahit wala kang na-invite? Pwede, kasi pwede kang lagyan ng upline mo ng tao eh. Diba? Kagaya ng senaryo kanina, si Peter nilagyan mo ng tao. Eh di si Peter nagkaroon ng tao kahit wala pa siya na-invite. Si Marie nilagyan mo ng tao. Eh di nagkaroon ng tao si Marie kahit wala pa siya na-invite. Halimbawa, gamitin natin yung senaryo sa'yo. Yung apat na yan, si Peter, si Christy, si Edim, si Marie. Hindi ikaw nag-invite. Halimbawa, nilagay lang sa'yo yan. Tanong, tao mo pa rin ba yun kahit hindi ikaw naglagay? Yes, kasi nasa ilalim mo nga eh. Yung in-invite nila na tiga-apat, sa'yo pa rin ba yun? Yes, nasa ilalim mo pa rin yun eh. Di ba? Yung third level mo, tao mo pa rin? Yes. Kahit hindi ikaw nag-invite? Yes. Yung fourth level mo, fifth level mo? Yes. Ibig sabihin, kikitain mo pa rin itong 210,000? Yes. Bakit? Kinumpute ng system yan, kaya mo kinita kasi tao mo sila. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw nag-invite. Basta nakita ng system, meron kang tao sa ilalim, regardless, ikaw naka-invite o hindi, kikitain mo yan 210,000. Kikitain mo yan 33 million. Ano katunayan? Meron dito, direct referral 0. Wala na invite, pero may 7.5. Bakit? Nalagyan siya ng tao eh. Meron man dito, 0, direct referral, kumita ng 15,000. Wala na invite, pero may 15,000. At yung 14,000, na-withdraw niya na. Sabihin, na-enjoy niya na yung pera. Yung kinita niya, kahit wala pa siya na-invite. Meron pa siyang 1,600 pesos na pwede niyang withdrawin. Diba? Meron dito isa lang na-invite. Yan, pero may 12,000. Bakit? Kasi nga hindi tayo binary. Kahit isang lag dito kumikita, hindi na kailangan mag-pairing. Hindi na kailangan mag-waiting. No? Dito, basta may pumasok na tao, pumasok na sales, income na agad. Hindi na natin pahihirapan ng tao na kailangan pa mag-pairing. Di ba? Ito, income agad. Yan, meron na nag-100,000 dito, 200,000, 300,000. Pwede na para sa extra income, di ba?
At ang maganda pa rito, meron tayong monthly maintenance. Okay? So yung monthly maintenance po natin, mas maganda, i-2,000 CD mo na. Bakit po natin nilagyan ng monthly maintenance? Kasi, ang gusto natin, maging consistent ang kita mo kahit walang bagong sumasali. Kasi nakabase tayo sa product movement at sa mga binibili ng mga members sa ilalim ng mga produkto. 'Di ba? Ibig sabihin, halimbawa, 2,000 CD, nag-2,000 CD ka. Bakit ko dinretso na sa 2,000 CD? Para gumana na yung plan B. Okay? Halimbawa si Peter, Christy, Eddie Marie, nag-maintenance. Hindi po sila bagong sali. Pero naulit ang direct referral. Sa ibang direct referral, pagka may bagong join, bagong member. Etong mga to hindi naman to bago eh. Kaya nga nag-maintenance sila eh kasi nga hindi na sila bago. No? Pero kumita ka ulit. Yung second level mo, hindi rin sila bago. Nag-maintenance lang yan. Kumita ka 480 pesos. Third level mo, nag-maintenance, dito medyo bawi na yung maintenance mo eh. Kumita ka na dito. Bakit? Ang maintenance mo pagka 2,000 CD nasa 2,400 lang. Pero dito sa third level mo, nagti-3.8 ka na, edi hindi ka na dito tawag dito, break even. Meron ka ng income, di ba? Eh paano pag na-fourth level? 30,000. Idagdag natin sa sweldo mo kung nagtatrabaho ka bilang empleyado. Sabi nga sa inyo, hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho. No? Eh umabot ng fifth level. Fifth level pa lang, 157,000. Magkano maintenance? 2,400. Payat na payat. Eh pag umabot pa ng 10th, 11th level yan, naku po, hindi na kasya sa Gcash mo yan. Ang problema mo na niyan kung paano mo gagastusin. 'Di ba? Kaya lang, wala. Ganun talaga. Eh, nag-join ka dito eh. Eh di ang problema mo dito, paano mo gagastusin yan? At ang maganda pa rito, may dynamic compression. Ano yung dynamic compression? Ang dynamic compression, kapag ka merong hindi bumili sa second level hanggang 11th level, i-compress ng system yung grupo mo. Bakit? Ang gagawin kasi ng system, kukuha ng mga bumili doon sa 12 level pababa para ipalit sa mga hindi bumili doon sa second level hanggang 11th level. Ibig sabihin, mapapalitan ng bumili yung hindi bumili. Kaya kikita ka. Ang tingin ng system ngayon, lahat ng tao sa grupo mo ay bumili lahat. No? Kaya kikitain mo pa rin yan. 157,000 or 22 million dahil sa monthly maintenance. At ang good news, hindi pa natin sinama dyan kung merong bagong sumasali sa ilalim. Yan ay maintenance pa lang. 'Di ba? Eh paano kung sinama pa natin dyan yung mga nagjo-join ng 100,000, nagjo-join ng 4,000, 25,000? Ito maintenance pa lang to eh. 'Di ba? At ang maganda pa rito, 'di ba? Kumita ka sa plan B, saka sa repeat sales ng plan B at direct referral, no? Ito pa maganda diyan. No? Ito, naku po. Kumapit kayo, no? Napakaganda ng ating complan. Meron pa tayong tinatawag na plan B voucher. Paano kinikita ang voucher? Meron ka nga 10% sa kita ng lahat ng nasa first level mo hanggang 10th level mo kahit hindi ikaw ang nag-invite, kahit nga wala ka na invite dyan eh. Kasi kahit wala ka na invite, di ba meron ka pa rin first level, di ba? Yung nilagay sa yon ng upline mo sa first level, edi first level mo ngayon, kahit yung apat hindi mo na invite, first level mo pa rin yon. Kaya regardless, kung na-invite mo sila o hindi, basta yung first level mo, meron kang 10% hanggang 11th level. Okay? So, halimbawa, liitan na lang natin. Masyado na kasing malaki pagka ginawa pa nating malaki. Sabi natin,
Etong apat na to, si Peter, Christy, si Eddie, si Marie, sabihin natin kumikita na lang ng tigit 1,000 sa isang buwan. Di ba? Ang liit-liit, no? Pero liitan na natin, wag na natin masyadong lakihan. Pero yung 1,000, imposible yun eh, na 1,000 lang ang kikitain nila sa isang buwan. Pero sige na, no? Gawin na muna lang natin 1,000 para lang hindi na masyadong malaki. So 1,000 kinita nila isang buwan. Yung apat niya, magkano yung kinita nila pag pinagsama-sama? 4,000. Magkano 10% yan? 400. So kumita ka ng 400 voucher. Eh hindi lang naman first level, 'di ba? Usapan hanggang 10th level. May second level ka pa, kumikita rin sila. Ilan 'yon? 16 sila. Kumikita tigit-tigit 1,000 na lang. Wag na natin masyadong lakihan. Tigit-tigit 1,000 na lang. Magkano 'yon? 16,000. Magkano yung 10% ng 16,000? Meron kang 1,600, no? Voucher. Okay? Third level mo, kumikita rin sila tigit 1,000. Magkano 'yon? 64,000 times 10%. Meron kang 6,400. Okay? Fourth level mo, fifth level mo. Sa fifth level pa lang, alam nyo ba, pag kumikita lang ng tigi-tigi 1,000 na lang, yung first level hanggang fifth level mo, meron kang 136,400 worth of voucher. Ang tanong, ano bang gagawin mo dito sa voucher? Diba? Eh pag umabot pa yan ng 10th level, 139 million pesos. Ang tanong, ano ang gagawin mo sa voucher? Ang gagawin mo dyan ay pambili ng maintenance, ng product, ng lahat ng gusto mo. Ubusin mo yan. Kaya, dito, kahit yung pang-maintenance mo, hindi mo problema. Diba? Kaya, ang tendency, dahil ang dami mong pambili ng product, ang laki ng maintenance na bibilihin mo. Ganon din yung nasa ilalim mo. Pero wag na nating lakihan. Although umaabot ng 100,000 yung voucher mo, sila ganun din. Pero sabihin na lang natin 10,000 na lang, conservative na lang. Sabihin natin 10,000 CB na lang ang voucher na nabibili nila. No? Kapag ka bumili sila gamit ang voucher, babalik na naman tayo doon sa kitaan na plan B, direct referral, saka indirect referral. Ano ang kita dito? Pera. Ang ibinayad nila, voucher, pambili ng product. Pero ang kinita mo dito, pera. Okay? So nag-maintenance yung second level mo, third level mo, gamit yung voucher. Pero fifth level pa lang, 947,000 na kinita mo. No? Eh, 11th level, magkano na po? Saang bangko mo ipapasok yan? 137 million. Okay? Ibig sabihin, bumili sila gamit ang voucher. Pagbili nila ng voucher, kumita ka, pera. Dahil kumita ka ng pera, sila ganun din, di ba? Kumikita rin sila ng pera kasi meron din silang mga grupo sa ilalim. Pag kumita sila ng pera, ibig sabihin, kikita ka na naman ng voucher kasi may 10% ka na naman sa kita nila. Di ba? Sila ganun din. May voucher na naman sila. Ibig sabihin, may pambili na naman sila ng product. Pag bili nila ng product, babalik na naman tayo rito. Sabihin, paulit-ulit kang kikita kasi wala nang problema ang grupo mo para bumili ng product. Palagay nyo, sino pa dyan ang hindi bibili ng maintenance? Kahit yung pambili nila, hindi nila problema. Diba? Kaya dito, ang matindi rito, no? Kahit one account policy tayo, ang tindi ng kitaan. Diba? Ang matindi pa rito, yung matching bonus. Bawa, ayan, depende sa package Sa 4,000, 10% ka, 25,000, 15%, 100,000, 20%. Bawa, 4,000 ka, 10%. Kumita. Paano ba itong matching bonus na to? Yung na-invite mo, ito po ay direct mo. Di ba kanina yung sa voucher, kikita ka ng voucher. Doon sa kinita ng first level mo hanggang 10th level mo, pero voucher yon. Ito naman, yung kinita ng lahat ng na-invite mo, yung direct mo. Pero ang kita mo dito, pera, hindi voucher. Okay? So, limbawa, yung na-invite mo, kumita ng 10,000. Anong gagawin ng system? Kukumputin yung 10% yan. Magkano yun? 1,000. Yun ang kita mo. Pero hindi babawasan yung 10,000 Yung kita ng invite mo para lang ibigay sa 1,000. Hindi po.
Sa amin manggagaling 1,000. No? Eh paano kung kumita ng 50,000 yung invite mo? Meron kang 5,000. Kumita ng 100,000, meron kang 10,000. Kumita ng 1 million na invite mo, meron kang 100,000. 10% di ba? So, simple lang po ang konsepto nito. Kapag kumita ng invite mo, damay ka. Ganun lang. Di ba? Ibig sabihin, kapag yumaman yung na-invite mo, damay ka. Sa iba kasing company, yumaman na lahat yung kaibigan mo, ikaw nga pa rin. Bakit? Walang pakialam sa yung company. Dito merong pakialam. Gusto namin, pag yumaman yung na-invite mo, dapat karamay ka. Kasi ikaw naka-invite doon eh. Diba? Tapos ikaw pa may iiwan. Dapat hindi. Damay ka dapat. Okay? Eh paano kung nag-25,000? Kasi pwede na eh. Kayang-kaya mo na payat na sa'yo mag-25,000. Eh mag-upgrade ka na 15%, di ba? 25,000. Pag nag-upgrade ka, ito matindi. 15% na ang matching bonus mo. Hindi na 10%. Meron ka ng 15% sa kinikita ng lahat ng direct mo. Bawa, kumita ng 1 million, di may 150,000 ka. At ang matindi pa, di ba nag-upgrade ka? Yung nasa ilalim mo, kaya na rin ba mag-upgrade? Kaya. Pag nag-upgrade yan, uulit na naman yung direct referral at indirect referral. Kaya may direct referral ka na naman, 6,250. Second level mo, walang bagong sumali dyan, pero nag-upgrade lang sila. No? Walang bagong sali. Nag-upgrade lang yung mga dati mo ng member. Pero may 1.3 million ka. At pag umabot 11th level yan, 190 million. Bukod pa yung kinita kanina, di ba? Yung mga maintenance, yung ibinili ng product gamit yung voucher, bukod pa yun. Yung matching bonus. No? Kaya dito, walang income capping. Sabi nga sa inyo, isang account lang tayo, pero kaya natin talunin kahit yung mga 30 heads. Di ba? Eh kasi dito walang limit yung income eh. Sa iba kasi kaya nagkakaroon ng multiple accounts kasi nga may limit ang kita ng isang account. Kaya nagpaparami sila ng account dito, hindi na kailangan magparami. Bakit? Eh wala man limit ang account dito, wala naman limit ang income dito eh. Bakit ka pa magpaparami? 'Di ba? Kung kaya mong kumita rito ng 1 million a day, pwede. 2 million a day, pwede. Kaya nga walang limit eh. Okay? Eh nag-100,000 ka, 20% ang matching bonus, no? May 20% ka. Kaya nga dito hindi mo na kailangan mag-multiple heads. Magparami ka na lang ng direct. Bakit? Yung account ng direct mo parang account mo na din. Dahil meron kang 20% sa kita nila, edi parang account mo na din yung account nila. Parang multiple heads ka na din. Di ba? At pagka nag-upgrade sila, mauulit naman yung direct referral at matching bonus ay yung indirect referral. Okay? So, 5th level pa lang, yung mga member mo na dati, yung mga lumang member mo, hindi naman bago yan eh. Nag-upgrade lang. Pero kahit walang bago dyan, may 5.2 million ka. 11th level, ewan ko lang kung sa mo ilalagay na bangko yan. No? Eto, income pa lang. Sariling income mo. Eh, paano pa yung income ng invite mo? Di ba may 20% ka pa doon? Eh, paano pag ganyan na rin ang kinikita ng mga direct mo? Di ba may 20% ka pa? Paano kung 10 sa mga direct mo, ganyan na rin ang kinikita? May tig to 20% ka pa. Hindi lang yan kikitain mo. Di ba? Kaya, ito yung negosyo na matindi talaga. Isipin mo yung iba nagtsatsaga na although talagang dapat talaga nagdenegosyo mga Pilipino para dumami ang empleyado, yung mga dumami yung may trabaho, di ba? Bumaba yung mga unemployment. Pero ito, mas lalong dapat mong gawin. Bakit? Wala ka namang kinokontra dito eh. Negosyante ka, hindi naman makaka-apekto sa'yo to. Empleyado ka, pwede mong isabay. Di ba? Tapos isa lang ang gagawin mo, bibili ka lang ng package. Lahat ng mga ginagawa sa traditional business bago makapagsimula, hindi mo na ginawa. Pero yung kinikita, mas matindi pa sa kinikita ng mga traditional business. Di ba? Or pagka ganyang kinikita mo, pwede ka na rin mag-traditional business. Magdagdag ka pa ng, pwede ka na mag-franchise ng mga Jollibee or magpatayo ka ng mga apartment kung talagang gusto mo pa magdagdag, no?
Ito pa, may overriding bonus tayo. Ito ay based on rank. Kailangan mo lang ma-promote dito. Hindi ko naman masyadong i-detalye lahat kasi dinidiscuss naman natin to sa understanding na complan. Ano ang kailangan mong gawin para maging leader ka? Kasi yung pinakaunang rank, kailangan mo lang ng 4 na direct, leader ka na. Pwede nga pag-join mo, may 4 ka na agad, leader ka na agad. Magkano kita mo pag leader ka? Meron kang 0.5% sa lahat hanggang infinity level. Isipin nyo doon pa nga lang sa indirect referral, hanggang 11th level, grabe, milyon-milyon na kinikita. Eh di lalo na to, kasi hanggang dulo na to nung walang hanggan. Di ba? Kahit umabot pa ng 1,000 level, 2,000, 1 million level yan, infinity nga eh. Okay? Eh mas mataas ang rank mo, nag-developer ka. Ito, i-hit nyo to yung developer. Kasi meron po tayong incentive program, i-discuss natin pagkatapos nito, no? Yung susunod na slide. Kailangan maging developer ka. Paano ba maging developer? Simple lang naman. 6 na direct ang kailangan mo. Kahit tignan 999. Ano pa? Meron kang 4 na leader. Pangatlo, dapat 4,000 ang package na kinuha mo. 3 lang naman ang requirement dyan. 4,000 ang package na kinuha mo, 6 ang direct mo, at meron kang 4 na leader. Paano maging leader? Yung leader para maging yung member para maging leader, may 4 na direct siya kahit may 999. Kaya napakadali lang maging developer. No? Ang dali lang. Kahit ngayong 4, turuan mo agad maging leader eh. Pa-invite mo lang sila ng tiga-4. Leader na yun. Di may 4 na leader ka na. Tapos magdagdag ka ng 2 direct. Kahit 999. Tapos mag 4K ka. Kung 999 yung package mo, i-upgrade mo na sa 4K para developer ka na. Bakit ko pinupush na maging developer? Para sa incentive program. Mamaya papakita ko sa inyo, no? Pero malaki potential dito. Kaya nga may mga kumikita na rito sa overriding bonus eh. Pang-anim na kitaan, yung Achievers Full Bonus. 1% total sales, hati-hatiin sa lahat ng Achiever 2 hanggang Achiever 6. Ito na incentive program. Dito, makakasali ka kapag ka developer ka. Hanggat hindi ka developer, hindi ka kasali dito. Kaya pilitin mo maging developer. And the reason kung bakit natin nilagay sa developer yung mga qualified dito, para magkaroon ng reason, ikaw at yung mga downline mo na maging developer din. Kapag meron silang inihit na rank, gusto nila maging developer, lahat yan gusto maging developer, ibig sabihin nun, ikaw na nasa taas, non-stop ang income mo. Kasi meron silang gino-goal. No? Ngayon, kapag ka-developer ka na, kasali ka na sa incentive program, paano nakakaipon ng incentive points? Lahat ng entry package natin ay merong tinatawag na incentive points. Okay? Ilang points yung mga entry? 50% ng CV. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung 100,000 package, 100,000 CV yun di ba? Magkano ang 50% nun? Eh di 50,000. Ibig sabihin, yung 100,000 na package, 50,000 points agad. Ang laki ng points, di ba? Eh yung 25,000, di ba 25,000 din ang ang CV nun? Ilan yung 50% ng 25,000 CV? Eh di 12,500 yung points. So ganun ang computation. Eh paano naman yung repeat sales ng products? Sa products ng repeat sales, 100% ng CV. Kung sa entry 50% lang, dito po ay 100%. Ibig sabihin, halimbawa, yung chocolate natin, 800 CV. Okay? Bawa yung chocolate natin, 800 CV. Eh di 800 points din yun agad. Kasi nga 100% ng CV. So ganun, no? So paano ka makakaipon ng points? Lahat ng bumibili sa ilalim mo, no? Lahat nagbibigay yan ng points sa'yo. Ilang percent? 40% ng binibili nilang points umaakit sa'yo bilang incentive points. Naiipon mo yun. Halimbawa, merong bumili ng product, 1,000 points. Eh, developer ka.
Ilan yung 40% doon? 400 points agad yun. Di ba? May bumili ng 10,000 points sa ilalim mo, eh di may 4,000 points ka kagad. Naiipon yun yung points na yun. Nag-accumulate yun. Non-stop yun, no? Wala yung expiration. Walang time frame. Hindi kagaya sa iba, parang ibigay. Pagka umabot ng 3 months, hindi mo pa na-hit, back to zero kanila. Dito hindi. Kahit umabot ng 10 taon yan, yung points mo hindi nawawala. Okay? Tuloy-tuloy yan na nag-accumulate. Tuloy-tuloy yan na dumadami. Hindi nagbaback to zero. Hindi na-expire. So anong tendency? Kapag umabot ka ng 100,000 points, meron ka ng cellphone. Paano kung nakuha mo ng cellphone? Ano mangyari sa points? Yung points mo hindi magbaback to zero. Sa iba, nakuha na ang cellphone, yung points, back to zero na. Dito hindi. Meron ka pa rin points. Nandun pa rin yung 100,000 mo at tuloy-tuloy pa rin siyang nag-iipon. Kaya, wala kang choice. Papunta ka sa 500,000. Nakuha mo na yung cellphone, makukuha mo naman yung iPad pag nag-500,000 ka. Dahil wala siyang pigil, no? Hindi siya nag-expire. Walang expiration. Walang time frame. Tuloy-tuloy. Okay? Umabot ng 1 million, edi kasali ka sa Boracay. Umabot ng 2 million, kasi nga tuloy-tuloy siya, hindi siya nag-expire. Hindi nagbaback to zero, hindi bumabalik. Okay? Edi yung susunod na makakuha is yung down payment ng sasakyan or cash mo na. Okay? Nag 3 million. Ito habang tumataas pa lang ang bank mo, tumataas din yung percentage. Halimbawa, mentor ka na, 80% na. Kung kanina, 40% lang ng developer ka, pag mentor ka na, 80% na. Okay? Pag umabot ng 3 million, ibig sabihin, pag 80% na yung pumapasok sa'yo, mas malaki na yung pumapasok. May bumili sa ilalim mo, 1,000, 1,000 points, 800 points agad yun. Instead na 400 kanina, di ba, pag developer ka. Ngayon, 800 na. Umabot ng 5 million, may latest iPhone ka. Umabot ng 20 million, meron kang brand new car. Sabihin natin 20 million. Sabihin natin 3 years bago mo nakuha. Hindi mo na-expire yung points mo, tuloy-tuloy lang. Di ba? Hindi nagbaback to zero. Kaya talagang sa ayot sa gusto mo, papunta ka dyan sa kotse. Okay? Hindi ka lugi, kahit abutin pa ng 3 taon yan, kahit pa abutin nga ng 5 taon yan eh. Umabot ng 30 million, nakuha mo na yung kotse, kasali ka pa sa Europe. Umabot ng 100 million, nakuha mo na yung kotse, kasali ka pa sa Europe, may house in lot ka pa. Dahil achiever ka na, 100% na yung points pumapasok, mas mabilis na yung momentum, tuloy na. Mas lalo nang bumibilis, bulto-bulto na yung points na pumapasok sa'yo. Umabot ng 200 million points. Di ba meron ka ng kotse? Nakuha mo pa yung travel sa Europe, may house in lot ka pa, bibigyan ka pa ng sarili mong branch ng 7-Eleven na kapangalan sa'yo. Ewan ko na lang kung maghihirap ka pa. Nag 400, bibigyan ka pa ng 10 million cash. Nag 600 million, another 10 million cash. Nag 800, another 10 million. 1 billion, another 10 million. Pag umabot ka ng 1 billion points, graduate ka na sa incentive program. Bakit? Halos lahat meron ka na. Bahay, sasakyan, nakapag-travel ka na, may pera ka pa, meron ka pang 7-Eleven. Graduate ka na dito. Di ba? Yung ibang kitaan naman, hindi ka naman gagraduate dun eh. Tuloy-tuloy lang yun. Habang buhay kang kikita doon sa direct referral. Habang buhay kang kikita sa indirect, sa matching bonus, sa plan B, sa voucher, sa infinity bonus or sa overriding bonus. Ano pa? Yung achievers pool. Tuloy-tuloy yun. Dito ka lang gagraduate. Di ba? Di ba phase 2 na tayo? At yung phase 2, di ba may opportunity na para kumita ka? Di ba ang ganda ng kitaan? Kaya dapat hindi mo na pinag-iisipan. Mga gandang opportunity, napakaganda ng Complan. May tulungan system, ang ganda ng product, tapos pwede kang kumita ng ganyang kalaki. May mga incentive pa. Tapos pag-iisipan mo pa, ewan ko na lang. Di ba? Mas dapat nga pag-isipan mo na pag hindi ka sumali dito, mas lalong dapat pag-isipan mo bakit hindi ka sumali, ganito kaganda.
Kasi yung pag-iisipan mo na sasali ka. Kaya nga, dito, hindi na kami nagtatanong kung magjo-join ka o hindi. Kasi confident kami na sa sobrang ganda ng opportunity na pinakita namin sa iyo, hindi ka na dapat nag-iisip. Hindi ka na dapat tinatanong kung sasali ka. Okay? Dahil itong company to, puputok talaga to. Ang tanong, ang tanong na lang ganito, kailan ka magsa-sign up? No? Kaya yung mga nag-invite, pa-sign upin nyo na. Simple lang naman ang gagawin. Bibili lang ng package. Hindi naman natin siya papupuntahin sa mga ahensya ng gobyerno para kumuha pa ng mga permits. No? Pa-sign upin na. Ang dali lang ng gagawin. Bibili lang ng package. Sign up lang. Okay na. Pwede na magsimula. Kahit bukas, pwede na mag-invite eh. Ang payout dito every Friday. Di ba? Weekly. Kung sumasweldo ka 15 katapusan, nag-join ka dito, pwede kang madagdagan ng 4 na beses na sweldo. Kung nagtatrabaho ka, 2 beses ka lang sumasweldo, pagkasali ka rito at winorkout mo to, sineryoso mo to, pwede maging 6 ang sweldo mo. 2 sa trabaho mo, 4 dito. Bakit? Every Friday dito eh. Yung tinrabaho mo ng 1 linggo, kikita mo sa susunod na Biyernes. Papasok yan sa GCash mo or sa bank account mo. Pero pagka ganyan nakalaki, hindi na pwede sa GCash. Di ba? Yung mga milyon-milyon na. Sa bank account siguro pwede. Okay? Makikita nyo naman yan sa dashboard. Kaya nga may system tayo. Makikita nyo po lahat yan. Okay, phase 3 natin. Baka interesado po kayo. Maglalabas po tayo ng Choco Shop. Ito na rin yung ating magiging city stockist. Gusto kasi namin, pangarap namin, na ang city stockist ay hindi mukhang networking. Ang gusto natin, ang city stockist ay mukhang Starbucks. Kasi, base sa aming naobserbahan, karamihan sa mga city stockist ng iba't ibang mga companies, mga MLM companies, wala pa akong nakitang nagtagal o kumita man lang o nakabawi man lang. Bakit? Kasi ang laki-laki ng OPEX. Pakukuhanin mo ng office. May empleyado pa yan. Tapos ang kita lang niya, 2%, 3% lang doon sa package. Paano makakasurvive yun? Kaya ang ginawa po natin para yung city stockist ay kumita naman at maganda yung kita niya, no? Bukod sa pagiging city stockist niya, ay may-ari din siya ng isang choco shop na parang Starbucks. Kikita ba to, yung choco shop? Yes, bakit? Ito po ay pwede sa mga diabetic at mga nagda-diet. Hindi po nakakataba ang mga cake dito, ang mga drinks dito, coffee, lahat. Hindi po nakaka-diabetes. Kaya yung mga hindi pwede sa Starbucks, mga diabetic, mga nagpapa-sexy, nagpapapayat, baka dito pumunta, dumugin to. Kaya kikita ka hindi lang sa mga package na binibenta natin, kundi sa pagiging choco shop owner. No? At bawat isang city, lalagyan natin ito. Dadami po ang branches nito para siyang magiging Starbucks na bawat city meron. Okay? At habang nagkakape sila or umiinom sila ng choco drinks or nagkikake sila, merong monitor na papanood nila kung paano kumita sa For Everyone. E di pwede pa mag-join yan. Naging prospect mo na. Di ba? Naging customer mo na, naging prospect mo pa sa negosyo. Okay? Phase 4. Anong gagawin? Tandaan natin, phase 2 lang tayo ngayon. Wala pa tayo sa phase 3. Wala pa tayo siyempre sa phase 4. Pero binibigyan ko na kayo ng idea. Bakit? Kasi nga kaya natin nilagay yung roadmap para alam na natin kung ano ba ang plano talaga ng company. No? Sa phase 4, ang gagawin po namin ay magpa-franchise ng mga negosyo, magbubukas ng mga negosyo. Halimbawa, kumita tayo, magbukas tayo ng water station, magbukas tayo ng mag-franchise tayo 7-Eleven or ng Alphamart or ng Shell or Starbucks, Jollibee. Bili tayo farm or fish pond, resort or mga poultry, mga palayan, yung mga basic necessities ng tao, mga groceries. Bakit? Darating yung time
maraming negosyo ang naka-back up kay For Everyone para hindi basta-basta magsara. Kapag ka kumikita si For Everyone, di ba meron tayo mga monthly raffle? Nagsisimula na yan eh. Di ba? Ngayon, pera pinaparaffle natin. Sino kasali? Lahat ng active. Lahat ng active member. Susunod, pag kumita tayo, ano ba naman yung paraffle tayo ng kotse? Monthly hindi tuwing okasyon lang. Sino kasali dyan? Lahat ng active. Saan galing yan yung pang-raffle natin kotse? Sa kinikita ng company, sa mga choco shop, sa mga businesses na itatayo natin. Darating tayo dyan. Diba? Sino kasali dyan sa mga maintenance? No? Baka hindi lang isa, dalawa, tatlo ang iparaffle natin. Tapos dagdagan na natin, halimbawa ng condominium or ng house and lot. Para maging exciting ang bawat buwan natin. Walang buwan na hindi excited ang For Everyone. Diba? Ganun natin gagawing exciting ang mangyayari sa For Everyone. Sa ngayon, phase 2 pa lang tayo. No? Kaya ang ganda ng timing na nandito ka ngayon nakikinig dahil nasa part ka pa rin ng pioneering. Ngayon, ang member natin is more than 3,000. Okay? Pero naniniwala ako, darating ang time, dadami yan. Baka umabot ng 5,000, 10,000, 50,000, 100,000. Naniniwala ako lahat ng bahay sa buong Pilipinas, may produkto natin. Tumatangkilik sa produkto natin. Okay? Kaya imbitahan mo na lahat. Kasi kapag hindi ikaw ang nag-invite, may ibang mag-i-invite niyan.